Paano mo makukuha ang kahit anong gusto mo sa buhay? Alam mo kung ano ang sagot, isang salita lang, ask, magtanong, humingi ng gusto mo. Ganon kasimple. Pero kapag talagang naintindihan mo ang sining ng pagtatanong, mapapansin mong ibang level pala ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Kasi karamihan sa tao, buong buhay nilang pinagbubuti ang lahat, masipag sila, loyal, hindi sumusuko, at palaging ginagawa ang tama. Pero kahit taon na ang lumipas, parang walang totoong nagbabago. Pareho pa rin ang sitwasyon nila, parehong struggle, parehong buhay, parehong pakiramdam na parang may kulang. At hindi yon dahil wala silang talent, hindi rin dahil malas sila sa buhay, kundi dahil hindi nila natutunan ang isang skill na kayang magbukas ng halos lahat ng opportunity, ang skill ng pagtatanong. Ang malinaw na pagsasabi kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. At kapag pinagsama mo ang skill na yon sa philosophy na pinaniwalaan ng mga Stoics, may mababago sa loob mo permanently. Kaya samahan mo ako hanggang dulo, dahil baka ang maririnig mo ngayon ang mismong turning point na matagal mo nang hinihintay. May sinabi noon si Seneca na sobrang lalim. Sabi niya, mas madalas tayong naghihirap dahil sa imagination natin kaysa sa realidad. At dadagdagan ko pa yon, mas maraming tao ang nabibigo dahil sa pananahimik kaysa sa pagsubok. Kasi ang number one reason kung bakit hindi nakukuha ng tao ang gusto nila ay hindi malas, hindi timing, hindi economy, kundi dahil hindi sila nagtatanong, hindi nila binubuksan ang bibig nila para sabihin kung ano talaga ang gusto nila. Dahil may kakaibang nangyayari kapag malinaw kang nagtatanong para sa gusto mo, para itong switch na bumubukas sa loob mo. Hindi mo kailangang maintindihan agad kung paano ito gumagana, parang ilaw lang iyan. Hindi mo naman kailangang maintindihan ang electricity para mabuksan ang ilaw, pipindutin mo lang ang switch. At yun mismo ang asking, kapag malinaw kang nagtatanong, bigla kang nagkakaroon ng direksyon. Napapansin mo ang mga opportunity na dati hindi mo nakikita. Unti-unti mong naa-attract ang mga bagay na kailangan mo para makarating sa gusto mong buhay. Asking is the switch. Kapag naintindihan mo kung ano ang sining ng pagtatanong, doon nagsisimula magbago ang lahat. Kasi ang pagtatanong na tinutukoy dito ay hindi lang simpleng curiosity. Ito ay ang kakayahang linawin sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo at ipahayag ito ng direkta. Parang switch na pinipindot mo sa loob ng sarili mo. Isipin mo ang ilaw, hindi mo kailangan maintindihan kung paano gumagana ang kuryente para buksan ito. Hindi mo kailangan maging expert. Ang kailangan mo lang ay pindutin ang switch. Ganon din sa buhay, hindi mo kailangan lahat ng sagot. Kailangan mo lang simulan ng malinaw na pagtatanong kung ano ang gusto mo at saan ka papunta. Kapag naging malinaw ang tanong mo, may nagbabago sa isip mo. Bigla kang nagiging aware sa mga bagay na dati hindi mo napapansin. Yung mga opportunity na dati parang wala lang, bigla mong makikita, hindi dahil dumami sila, kundi dahil nagbago ang focus mo at pananaw mo. Ayon sa Stoic thinking, ang tao ay nagkakaroon ng alignment kapag alam niya kung ano ang gusto niyang direksyon sa buhay at handa siyang kumilos para dito. Tinatawag nila itong living according to nature. Hindi ka na nalilito sa mundo, nagsisimula ka ng sumabay sa daloy nito. At nagsisimula ito sa isang simpleng bagay, ang pagtatanong sa sarili mo. Ano ba talaga ang gusto ko? Hindi yung malabo, hindi yung pahapyaw, kundi yung malinaw, yung kaya mong sabihin ng direkta. Dahil kapag hindi mo kayang linawin sa tanong, hindi mo rin kayang buuin sa realidad. Dito nagiging powerful ang pagtatanong, kasi hindi lang siya mental activity, isa rin siyang internal shift. Kapag nagsimula kang magtanong ng tama, parang unti-unting bumubukas ang isip mo. At doon mo makikita kung gaano karaming posibilidad ang laging nandyan, pero dati hindi mo lang napapansin. Why most people stay stuck? Ang totoo, karamihan ng tao hindi talaga natututo kung paano gumalaw sa buhay. Hindi dahil wala silang kakayahan, kundi dahil mali ang focus nila. Masyado silang nakatuon sa pagiging mabait na worker, sa pagiging loyal, sa pagiging consistent. Pero nakakalimutan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Kasi pwede kang magtrabaho ng mabuti araw-araw, pwede kang hindi sumuko kahit gaano kahirap. Pero kung hindi mo alam kung paano ipahayag kung ano ang gusto mo, mananatili ka pa rin sa parehong lugar. Paulit-ulit na cycle, gigising ka, magtatrabaho, mapapagod, tapos uulitin ulit, walang tunay na pagbabago. At hindi ito dahil sa malas, hindi dahil sa economy, hindi rin dahil sa timing. Ang masakit na totoo, maraming tao ang natigil lang dahil hindi nila natutunan magsalita para sa sarili nila. Hindi sila nagtatanong. Hindi nila nililinaw kung saan talaga nila gustong pumunta. Isipin mo yung taong laging maaga pumasok, laging maaasahan, laging tahimik lang na ginagawa ang kanyang trabaho. Pero pagkatapos ng 5 taon, halos pareho pa rin ang buhay niya. Hindi dahil hindi siya magaling, kundi dahil magaling lang siyang magtiis, pero hindi siya marunong magpahayag ng direksyon. Ayon kay Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga panlabas na bagay. At kung iisipin mo, parte ng kapangyarihang iyon ay ang kakayahan mong sabihin kung ano talaga ang gusto mo, imbes na manatiling tahimik at umaasa.
Kasi ang mundo hindi nag-a-adjust sa tahimik na pangarap, nag-a-adjust ito sa malinaw na intensyon na sinasabayan ng aksyon. Kapag hindi malinaw ang sinasabi mo sa sarili mo at sa buhay mo, kahit gaano ka pa kasipag, parang paikot-ikot ka lang sa parehong lugar. The Ocean of Abundance. Kapag tumigil ka sa pag-iisip na kulang ang mundo, doon mo lang makikita kung gaano talaga kalawak ang posibilidad sa paligid mo. Kasi ang totoo, hindi nauubos ang oportunidad. Ang nauubos lang ay ang pananaw ng tao na akala nila limitado lang ang meron para sa kanila. Isipin mo na lang na parang dagat ang buhay, sobrang lawak, sobrang lalim, sobrang daming laman. Opportunity, pera, connections, growth, lahat nandyan. Pero ang tanong hindi kung may laman pa ba ang dagat. Ang tanong ay kung gaano kalaki ang dala mo para sumalok mula dito. Karamihan ng tao, parang may dalang kutsara lang, counting effort, counting tanong, counting paniniwala sa sarili. Tapos magugulat sila bakit parang walang nangyayari sa buhay nila. Hindi dahil walang ibinibigay ang mundo, kundi dahil maliit lang ang inaabot nila. Ayon sa Stoic idea ng Logos, may natural na order at daloy ang buhay. Hindi chaotic na laban-laban lang, may sistema ito ng growth at opportunity. Pero kailangan mong matutunan kung paano sumabay at hindi lumaban dito. Kapag nagsimula kang mag-isip ng mas malawak, nagbabago rin ang kilos mo. Hindi ka na naglilimita sa sarili mo. Hindi ka na natatakot humingi ng mas malaki. Kasi naiintindihan mo na ang mundo hindi nauubusan. Ang tao lang ang nauubusan ng lakas ng loob na lumapit sa posibilidad. At doon mo marirealize na ang buhay hindi competition na kulang ang pwesto. Isa itong malawak na ocean ng pagkakataon. Ang kailangan mo lang ay matutong humawak ng mas malaking timba at magsimulang maniwala na may sapat para sa lahat, kasama ka. First rule of asking, ask with clarity. Kapag gusto mong magbago ang buhay mo, hindi sapat yung basta gusto lang, kailangan malinaw. Kasi ang malabong tanong, malabong sagot din ang ibabalik sa iyo ng buhay. Kaya ang unang rule ng pagtatanong ay clarity. Dapat alam mo mismo kung ano ang hinahanap mo. Karamihan sa tao, hindi naman talaga sila walang pangarap, meron sila, pero malabo. Gusto nila ng mas magandang buhay, gusto nila ng pera. Gusto nila ng peace of mind, pero kapag tinanong mo sila kung ano eksakto, hindi nila maipaliwanag ng direkta at konkretong sagot. At dito nagsisimula ang problema, kasi kung hindi mo kayang i-describe ang gusto mo, paano mo siya makukuha? Parang may target ka pero hindi mo alam kung saan ka babaril, kaya kahit anong effort mo, hindi mo pa rin matamaan ang direksyon na gusto mo. Ayon kay Marcus Aurelius, ang malinaw na isip ay nagsisimula sa malinaw na pag-iisip araw-araw, kaya siya ay nagsusulat at nagre-reflect. Hindi para lang maglabas ng emosyon, kundi para linawin ang direksyon ng kanyang isip at kilos. Kapag malinaw ka sa tanong mo, nagiging malinaw din ang kilos mo. Halimbawa, hindi lang, gusto ko ng mas magandang buhay. Dapat ay ganito, gusto ko ng ganitong kita, sa ganitong oras, sa ganitong paraan. Bigla siyang nagiging konkretong target imbes na malabong pangarap. At dito nagiging powerful ang clarity, kasi kapag malinaw ang tanong mo, parang may magnet na humihila sa'yo papunta doon, hindi ka na nalilito. Hindi ka na paikot-ikot, alam mo kung saan ka papunta, at bawat desisyon mo mas nagiging aligned sa direksyon na yon. Second rule of asking. Kapag malinaw ka na sa gusto mo, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kasi may isa pang bagay na madalas nakakalimutan ng tao. Kahit alam mo na ang gusto mo, kung hindi mo naman pinaniniwalaan na posible ito, hihinto ka rin sa gitna ng proseso. Karamihan sa tao, alam nila ang gusto nila, pero sa loob nila, duda na agad. Iniisip nila na baka hindi para sa kanila, baka mahirap, baka hindi nila kaya. Kaya kahit anong linaw ng plano, binabalik din nila sa sarili nila ang pagdududa. At doon nagsisimula ang pag-break ng momentum, kasi ang belief ang fuel ng action. Kung mahina ang paniniwala mo, mabilis kang mapapagod. Mabilis kang susuko, kahit may direksyon ka na, hindi ka makakausad ng tuloy-tuloy. Ayon sa buhay ni Epictetus, ang tunay na kalayaan ay nasa paraan ng pagtingin mo sa mundo, hindi sa kung ano ang binibigay sa iyo ng buhay. Ibig sabihin, ang paniniwala mo ang nagdidikta kung paano ka kikilos sa kahit anong sitwasyon. Kapag naniniwala ka na posible ang gusto mo, kahit walang guarantee, nagiging ibang klase ka kumilos, mas matatag, mas consistent, mas willing mag-try ulit kahit may failure, kasi hindi ka nakabase sa result agad, nakabase ka sa paniniwala mo sa proseso. At dito nagiging powerful ang asking with belief, kasi hindi lang siya tungkol sa pagtanong ng malinaw, kundi tungkol sa pagpili na maniwala kahit wala pang ebidensya. Parang combination ng discipline ng isang strategist at faith ng isang bata. At kapag nagtagal ka sa ganitong mindset, doon unti-unting nagbabago ang trajectory ng buhay mo. The second half of success, self-development. Kapag naintindihan mo na ang clarity at belief, may isa pang bagay na kailangan mong harapin. Hindi sapat na alam mo kung paano magtanong at maniwala. Kasi ang totoong sukatan ng pagbabago sa buhay ay kung ano ang ginagawa mo sa sarili mo araw-araw.
Karamihan sa tao, gustong magbago ang buhay nila. Gusto nila ng mas malaking kita, mas magandang relasyon, mas peaceful na isip. Pero ang hindi nila napapansin, walang nagbabago sa loob nila. Gusto nila ng ibang resulta, pero pareho pa rin ang version nila ngayon. At dito nagkakatalo ang lahat kasi ang buhay hindi mag-a-adjust sa kung ano ang gusto mo. Mag-a-adjust ito sa kung sino ka. Kung hindi ka nagbabago internally, paulit-ulit lang din ang lalabas sa external na buhay mo kahit anong effort mo pa. Ayon sa prinsipyo ni Seneca, ang tunay na preparation ay hindi tungkol sa external circumstances, kundi tungkol sa character. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ng tao ay nakikita sa kung paano niya hinuhubog ang sarili niya kahit walang nakakakita. Kaya kung gusto mo ng ibang buhay, kailangan mong maging ibang tao, hindi overnight, hindi biglaan, pero araw-araw na pag-aayos ng sarili mo, sa pag-iisip, sa disiplina, sa mga desisyon na ginagawa mo kahit walang nakatingin. At dito pumapasok ang second half ng success. Hindi na ito tungkol sa asking lang, kundi tungkol sa pagbuo ng sarili mo na kayang dalhin ang buhay na gusto mo. Kasi kung handa ka na sa loob, kusa na ring susunod ang labas ng buhay mo. First discipline, study how life works. Kapag gusto mong umusad sa buhay, hindi sapat ang puro effort lang. Kailangan mo rin maintindihan kung paano talaga gumagana ang mundo. Kasi maraming tao ang pagod na pagod, pero hindi naman pala sila gumagalaw sa tamang direksyon. Karamihan sa problema ng tao, hindi naman talaga kulang sa oras o pera. Kadalasan, kulang sila sa tamang ideya. Kasi kung mali ang idea mo sa buhay, kahit anong sipag mo, paikot-ikot ka lang din sa parehong resulta. At dito pumapasok ang unang disiplina, ang pag-aaral kung paano gumagana ang buhay. Hindi yung surface level lang, kundi yung mas malalim na pag-intindi sa tao, sa desisyon, sa patterns ng success at failure. Ayon sa mga prinsipyo ng pag-iisip ng Stoic philosophy, ang karunungan ay nagsisimula sa pag-observe, sa pagtingin sa mundo ng maayos. Hindi minamadali, hindi puro reaction, kundi may malinaw na understanding bago kumilos. Kaya isa sa pinaka-powerful na habits ay ang pagbabasa araw-araw, kahit 30 minutes lang. Kasi sa bawat page na binabasa mo, mas lumalawak ang perspective mo sa buhay, nagiging mas malinaw kung paano ka dapat magdesisyon at kumilos. At hindi lang ito tungkol sa libro, kasama rin dito ang pakikinig at pag-observe. Paano mag-isip ang mga taong successful? Paano sila magdesisyon? Paano nila hinahandle ang pressure? Kasi lahat ng iyon, clues kung paano gumagana ang totoong laro ng buhay. Second discipline, work on yourself daily. Kapag nagsisimula ka ng maintindihan kung paano gumagana ang buhay, may isa pang critical na bagay na kailangan mong gawin. Hindi lang sapat na alam mo ang mga concepts, kailangan mo rin silang isabuhay araw-araw. Kasi ang pagbabago hindi nangyayari sa isang beses na effort lang. Karamihan sa tao, gusto nila ng instant results, gusto nila agad magbago ang buhay nila. Pero ang hindi nila naiintindihan, ang tunay na pagbabago ay dahan-dahan, parang compound effect. Maliit na actions araw-araw, nakala mo walang epekto, pero may malaking resulta sa dulo. At dito pumapasok ang pagtrabaho sa sarili mo, hindi lang sa trabaho mo, kundi sa sarili mong habits, mindset, at discipline. Kasi kung ikaw mismo hindi mo inaayos ang sarili mo, kahit anong opportunity pa ang dumating, hindi mo rin ito mapapanatili. Ayon sa Stoic practice ng Stoicism, ang character ay hinuhubog sa araw-araw na training ng isip, hindi sa malalaking moments, kundi sa malilit na desisyon na ginagawa mo kahit walang nakakakita. Kaya yung mga simpleng bagay, tulad ng paggising ng maaga, pagbabasa, pag-iwas sa distractions, at pag-follow ng routines, hindi sila maliit. Kasi sila ang training ground ng mas malaking version mo sa hinaharap. At ang self-motivation, hindi ito talent, hindi ito swerte, ito ay practice. Araw-araw mong pinipili na kumilos kahit wala kang gana. Araw-araw mong pinipili na ituloy ang ginagawa mo kahit walang immediate reward. Doon nabubuo ang tunay na discipline. Third discipline, don't cheat the system. Kapag umuusad ka na sa buhay at nagsisimula ka ng umunawa kung paano gumagana ang mundo, may isa pang tukso na darating, yung gusto mong paikliin ang proseso, yung gusto mong makarating agad sa result nang hindi dumadaan sa tamang daan. Karamihan sa tao, kapag nakakita sila ng paraan para makalusot, sinusubukan nila agad. Shortcut dito, magic trick doon. Mabilis na paraan para kumita, mabilis na paraan para umangat. Pero ang hindi nila nakikita, mas mabilis din bumagsak ang mga bagay na hindi tama ang pagkakabuo. At dito pumapasok ang isang mahalagang prinsipyo. Hindi mo pwedeng lokohin ang sistema ng buhay. Kasi ang buhay hindi lang nakatingin sa resulta. Nakatingin din ito sa proseso kung paano mo nakuha ang gusto mo. Ayon sa prinsipyo ng Stoicism, ang tunay na kayamanan ay virtue. Ibig sabihin, hindi lang mahalaga kung ano ang nakuha mo. Mas mahalaga kung sino ka habang kinukuha mo ito. Kaya kapag nag-shortcut ka, kahit umangat ka sa simula, may kapalit ito sa bandang huli. Kasi ang mga bagay na hindi nakabase sa integrity ay mahina ang pundasyon. Madaling gumuho kapag dumating na ang pressure.
At ang tunay na long-term success, hindi nakukuha sa bilis. Nakukuha ito sa tamang proseso, sa consistency. Sa paggawa ng tama kahit walang nakatingin. Kasi doon nabubuo ang isang buhay na hindi lang successful sa labas, kundi solid din sa loob. Final reflection, your life can change today. Kapag tiningnan mo ang buhay mo ngayon, madali isipin na ganito na talaga ito palagi. Parang fixed na, parang wala nang mababago. Pero ang totoo, hindi permanente ang kahit anong sitwasyon mo ngayon. Lahat ng bagay sa buhay mo ay pwedeng magbago. Karamihan sa tao, iniisip nila na ang pagbabago ay mangyayari pa sa future, someday, kapag ready na sila, kapag okay na ang oras. Pero ang hindi nila nakikita, ang pinakamalakas na pagbabago ay nangyayari sa sandaling magdesisyon ka ngayon mismo. At dito nagkakaroon ng separation ng dalawang klase ng tao, yung mga taong hinahayaan lang ang buhay na mangyari sa kanila, at yung mga taong sinisimulan i-design ang buhay nila sa pamamagitan ng malinaw na tanong, malinaw na direksyon, at malinaw na aksyon. Ayon kay Marcus Aurelius, bawat araw ay pagkakataon para tanungin ang sarili mo kung ano ang karapat-dapat mong gawin. Ibig sabihin, araw-araw may chance ka mag-reset, mag-adjust, at mag-improve. Kaya ang tanong hindi kung kaya bang magbago ang buhay mo. Ang tanong, handa ka ba magbago ngayon? Handa ka ba linawin kung ano ang gusto mo? Handa ka ba kumilos kahit hindi pa perfect ang lahat? Kasi sa dulo, hindi ito tungkol sa swerte o timing. Ito ay tungkol sa desisyon. At kung anong desisyon ang pipiliin mo ngayon, iyon din ang magdidikta kung saan ka pupunta sa mga susunod na taon ng buhay mo. At kung nakaabot ka hanggang dito, ibig sabihin may isang parte sa'yo na alam na may kailangan magbago. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. Hindi rin ito tungkol sa biglaang transformation, kundi tungkol sa simpleng simula. Ang magsimulang magtanong kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Karamihan sa tao, alam nila na may mas malalim pa sa buhay nila, pero hindi nila sinasabi, hindi nila nililinaw, at mas lalo nilang hindi ina-apply. Kaya paulit-ulit lang din ang cycle. Pero kapag nagsimula kang magbago sa paraan ng pag-iisip, doon din magsisimula magbago ang direksyon ng buhay mo. At ang pinaka-importante, hindi mo kailangang hintayin ang perfect moment. Kasi ang totoo, walang perfect moment. Meron lang moment na nagde-decide ka na hindi ka na pwedeng manatili sa dati mong version. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ayon sa mindset ni Marcus Aurelius, ang araw-araw ay pagkakataon para kumilos ng may direksyon at purpose. Kaya bawat araw na pinipili mong magtanong at kumilos, binabago mo ang trajectory ng buhay mo ng unti-unti. Kaya ang tanong ngayon, ano na ang gusto mong hingin sa buhay mo na matagal mo nang pinapatahimik sa sarili mo? Isulat mo, linawin mo, at simulan mong ipaglaban ng may disiplina at paniniwala. Dahil sa dulo, ang buhay mo hindi nakadepende sa swerte. Nakadepende ito sa mga tanong na handa kang sagutin at mga hakbang na handa mong gawin ngayon mismo. Go find your next victim. Close my eyes.